Mr. DJ, Mr. DJ, ano kaya nasa isip mo? Bagong ligo na naman pagkatapos mag-workout. Ligo. Yung din yung dumbbell pero ibabalik ko na. Bahala naman silang kumuha dito sa kwarto. Pagka ganitong damit pero kahit pa paano. Nagka-shape naman. Regular na damit. Nagka-shape naman. Baligtad ata ito. Baligtad pala yung damit. Baligtad ang damit ko. Ito pala yung ano niya. Baligtad yung pagkasuot ng damit ko. Kaya pala. Dapat yung harapan. Kahit paano. Nagsishake naman. Naman sa kaliwa. Dito. Yan pala ang bala. Ikaw na kinahanap ko. Ito naman shape kahit ano. Balik ko lang yung ano. Mga dumbbell. Lagi na ginamit ko. Boy, Mr. Dream Boy. Hindi kasi sa amin share lang kami sa humble na to. You and I, the closer I get to loving you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together, you and I. Sana matuyo itong pantalon ko. Tutuyo na rin naman siguro ito. Mamaya. May papasok na kami. Dito time, anong time dito? 1:34 ng umaga sa Saudi. Baka kung sa Pilipinas niyan 6:30 ng umaga. Madaling araw. Mura ng kilo ng saging dito. 4 point something lang. Real. Ang ganitong saging. Tapos yung mansanas tsaka orange. Ano lang, mansanas 5 real per kilo. Saudi real. Yung naman orange 3 point something lang per kilo yun Mura lang talaga yung bilihin dito pag sa mga prutas. Mura yung prutas dito. Ubas naman, ganun din. Half kilo, mga nasa 5 lang. Minsan nga, nagsisale, 2 real lang. Mga grapes. Ano pa yun seedless. Kahit may mga buto pa, malalaki yung mga grapes. Di up ko ngayon guys. Kagigising ko lang. Namili kami ng mga putas sa supermarket bago mag-end of the month. At least may mga prutas na kinakain kaya di kami nagba-vitamin. Tapos itlog, at least tignan yung mga gamit ko dyan, alas mga huli o mga toothpaste, pabango, ganyan naman pag abroad ganyan yung mga basic na kailangan namin. Kailangan healthy kami. Mga prutas. Kailangan ng prutas. Mga gulay, isda, karne. Nakakasawa yung karne dito. Mura lang din yung karne dito.
Lalo na manok, karne ng manok. Libre nga lang eh. Dinadala namin yung mga trimmings. Nagsasawa kasi manok dito. Pero sa Pinas, sana nga. Kung pwede kang mapadala yung mga trimmings dito sa Pinas, ang dami na namin. Tinatapon na lang namin sa sobrang dami ng mga trimmings. Ginagawa namin lumpia, Shanghai, bola-bola. Pero nakakasawa din. Tocino, longganisa, kung pwedeng may pabalat nga lang, pwedeng gawin yun eh. Tocinong manok. Adobo, minamarinate, ang gano'n. Embutido. Ano pa ba? Yun. Gumagawa kami minsan ng mga itlog na pula. Kaya kailangan lahat ng pwedeng gawin. Sayang kasi minsan tinatapon lang yung mga trimmings ng manok sa dami. Yun. Nakakasawa din kasi talaga. Pero kung sa Pinas, sure ball yan. Daming pwedeng pagbigyan sa mga kapitbahay, mga kilala, kamag-anak. Dito, dahil trabaho bahay lang kami, sino mapagbibigyan mo? May kakilala ka man o bayaw o kamag-anak malayo, kailangan mong ibiyahe. Sira na yung manok. Bibigay sa kanila, tsaka pamasahe pa. Dahil nga malalayo yung mga lugar dito. Maluwang yung lugar nila. Anyway, ganun po man. Buhay OFW. Pray lang po tayo at makakaraos din. Lahat naman may mga kanya-kanyang mga pasanin na iniisip o makakaraos din po sa awa ng Diyos. Lalo na po sa mga mas nangangailangan. Ako, lagi kong pinagpipray ganun. Mas mga nangangailangan. Kaya blessed po tayo na may trabaho tayo bilang OFW. Although malayo tayo sa pamilya natin. Pray lang po tayo lagi. Yun po yung makakasagip sa atin, makakatulong sa atin. Dasal natin. Although may mga pinagdadaanan tayo, kasama na po sa buhay yan. At pray lang lagi. Salamat po and God bless at enjoy po sa day off nyo. Day off ko lang din ngayon. Kaya, yan. Tapos ng workout, bumili sa labas. Pagkagising, pahinga na naman. Pagkasaligo. Hintay lang namin mga closing na kasama namin. Mamaya mga 4 up to 5 a.m. pa sila uwi. Kaya may 3 hours pa kami. Pwede pa magpahinga, tapos babangon. Kasi dapat yung oras mo rin ng duty mo tsaka pagdating mo sa trabaho. Hindi yung time ng pahinga mo kahit day off mo. Kasi maninibago yung katawan mo kung hindi mo susundin yung ganong routine. So, experience na rin. Kasi hindi ka makakatulog pag binago mo yung pahinga mo, yung sa oras ng duty, maninibago ka. Inaantok ka pag naka-duty. Kaya mas maganda pagdating nila, gising ka rin hanggang pagpahinga ng usually na pahinga mo, yun din. Lalo na kami, graveyard shift kami. Pumapasok kami 7 ng gabi hanggang nakakawi kami mga 4:30 na ng umaga. Kinabukasan na yun, kaya kailangan healthy lagi. Kaya nag-exercise kami pag uwi galing sa trabaho. Minsan nag-jogging or dito buhat-buhat ng mga dumbbell or something na pagpapawisan, hindi puro cellphone. Tapos maayos na tulog, number 1. Tsaka pray number 1 talaga. Ingat po and God bless sa lahat ng OFW na katulad ko at may mga trabaho, nahirapan sa anumang mga pasanin nila sa buhay. Makakaraos din po sa awa ng Diyos. At ingat po and God bless lagi. Pray po, number 1 po, pray. Salamat po and God bless. Ingat po lahat.